Ang mundo ay puno ng mga bitag na unti-unting nagpapahina sa lalaki at ang nakakatawa, habang pinapadali ng mundo ang maging mahina, mas nirerespeto nito ang mga malakas. Ito ang realidad, hindi aksidente ang mga bitag na ito. May mga bagay na sadyang ginawa para ilihis ang atensyon mo, ubusin ang oras at gawing mahina ang isip mo. Sa kasamaang palad, marami ang kusang pumapayag na mangyari iyon. Tinanggap nila ang kahinaan, tapos proud pa sila. Nakakahiya. Anong klaseng lalaki ang kusang sumusuko sa sarili niyang pagiging lalaki? Yung lakas niya, yung disiplina, yung kakayahang manindigan. Hindi tayo ganun. Kaya pag-uusapan natin ang 6 na nakakadiring ugali na nagpapahina lalo sa mga lalaki. At kung ginagawa mo ang ilan sa mga ito, hindi ka dapat ma-offend, dapat kang matauhan. Una, pagpili ng maling barkada. Sa panahon ngayon, maraming lalaki ang pabaya pagdating sa pagpili ng kaibigan. Dati kasi alam ng mga lalaki na ang maling barkada pwedeng sumira sa buhay nila, kaya maingat silang pumili. Hindi dahil pareho sila ng hobby o pareho silang nakakatawa, kundi dahil pareho sila ng prinsipyo, pareho ng paninindigan, pareho ng direksyon. Pero ngayon, maraming lalaki ang pumipili ng barkada dahil pareho silang may bisyo, parehong tamad, parehong walang disiplina, parehong takot sumubok. Pag-isipan mo iyon, maraming lalaki ngayon ang nagkakabarkada dahil pare-pareho silang may mga ugaling sumisira sa buhay nila. Wala nang usapan tungkol sa dangal, sa prinsipyo o sa pagiging mas mabuting lalaki. Mas gusto nilang maging mahina basta magkakasama. At pagkatapos magtataka sila kung bakit wala silang nararating o kung bakit sila tinatalikuran ng mga tinatawag nilang kaibigan. Alam naman natin ang kasabihan. Ikaw ang average ng 5 taong pinakamadalas mong kasama. Kung 5 tamad ang kasama mo, ikaw ang pang-6. Kung 5 duwag ang kasama mo, nagiging duwag ka na rin. Mas mabuting mag-isa kaysa napapaligiran ng mga taong hinihila ka pababa. Kaya tingnan mo ang barkada mo. Kapag kasama mo sila, lumalakas ka ba? O nagiging komportable ka lang sa kahinaan mo? Pangalawa, pagiging alipin ng social media. Ang social media ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming lalaki ang hindi makapag-focus. Tumingin ka sa paligid, sa restaurant, sa MRT, kahit sa gym. Halos lahat nakayuko, hindi mapakali, parang may hinahabol. Pero ang totoo, sila ang hinahabol. Ang notifications, ng trends, ng likes, ng walang katapusang entertainment. Huwag mo kang magkamali sa pagkaintindi sa akin. Hindi masama ang social media, maraming kaalaman dito, maraming opportunity at pwede kang kumita rito. Pero tandaan mo ito, ikaw ang gumagamit ng social media o ikaw ang ginagamit nito. Kapag buong araw kang nag-i-scroll, tipong kailangan mong laging updated at hindi ka mapakali kapag wala kang phone, may problema na. At kung puro short videos ang pinapanood mo araw-araw, unti-unting nasisira ang pinakamahalagang asset mo, ang attention mo. Hindi ka na makapag-focus, hindi ka na makatagal sa isang mahirap na gawain, hindi ka na marunong mabagot. At ang lalaking hindi kayang mabagot, madalas hindi rin kayang magtagumpay. Dahil ang mga bagay na may halaga madalas nakakabagot. Mag-ipon, mag-aral, magtrabaho, mag-ehersisyo, magtayo ng negosyo, walang instant dopamine. Kaya maraming lalaki ang pinipiling mag-scroll habang ang iba naman ay tahimik na bumubuo ng buhay na gusto nila. Tapos, magtataka sila kung bakit sila naiiwan. Sa kaibuturan mo, alam mong totoo ito. Alam mong maraming oras ang nasasayang at umiikli ang attention span mo. Pero ang tanong, may gagawin ka ba tungkol dito? O mag-i-scroll ka na naman pagkatapos ng video na ito? Addict sa video games. Napansin mo ba bakit karamihan ng gamers ay lalaki? Dahil direktang tinatamaan ng video games ang mga bagay na likas na hinahanap ng lalaki. Competition, panalo, pag-angat, status, pakiramdam na may nararating ka at walang masama doon. Ang problema, masyado nang madaling makuha ang mga iyon sa virtual na mundo. Nag-level up ka, nanalo ka, tumaas ang rank mo, nakakuha ka ng bagong skin at sa loob ng ilang minuto, pakiramdam mo may naabot ka. Pero pag pinatay mo ang computer, ano ang natira? Mas malakas ka ba? Mas disiplinado? Mas mayaman? Mas maaasahan? Kung hindi, ano talaga ang ipinapanalo mo? Huwag ka magkamali sa pag-intindi. Hindi masama ang video games, hindi ko sinasabing bawal kang maglaro.
Lahat tayo kailangan ng pahinga, kailangan ng entertainment. Pero bakit mas ganado kang mag-level up sa laro kaysa sa totoong buhay? Bakit kaya mong magpuyat para sa rank pero hindi sa pangarap mo? Masakit marinig, pero maraming lalaki ang hari sa virtual world at talunan sa totoong buhay. Maraming achievement sa laro, wala sa buhay, at habang tumatagal nakokontento na sila sa peking pakiramdam ng tagumpay. Makinig ka. Unahin mo ang katawan mo, isip mo, trabaho mo, ang pamilya mo. At kapag inaayos mo na ang buhay mo, maglaro ka, pero huwag mong hayaang ang laro ang maging buhay mo. Pagpapabaya sa tulog. Isa ito sa pinaka-underrated na dahilan kung bakit marami ang mahina. Gusto nilang maging productive, gusto maging disiplinado, gusto maging confident, pero araw-araw naman kulang sa tulog. Paano ka magiging matatag kung pagod ang isip mo? Paano ka magkakaroon ng disiplina kung wala ka ng enerhiya? At paano ka lalaban sa buhay kung ang katawan mo mismo ang kalaban mo? Habang mas matagal kang kulang sa tulog, mas lalo mong pinapahina ang sarili mo. Humihina ang focus mo, bumababa ang energy mo, mas mabilis kang mairita, mas hirap kang magdesisyon. Pero tandaan mo ito, hindi sapat na marami kang oras ng tulog nang mahalaga ganda ang kalidad ng tulog mo. May simpleng rule na pwede mong sundan. 10-3-1 rule. 10 oras bago matulog wala ng caffeine. 3 oras bago matulog wala ng pagkain. 1 oras bago matulog wala ng cellphone. Simple lang pero karamihan hindi magawa. Gusto nila gawin komplikado, inom ng supplements, search ng hacks o secret routine, pero hindi man lang maibaba ang cellphone bago matulog. Kailangan mong seryosohin ang pahinga dahil hindi ka makina at hindi mo maaabot ang pinakamataas na version ng sarili mo kung araw-araw kang lumalaban ng pagod. Kawalan ng control sa emosyon. Konting puna, galit agad. Konting rejection, parang katapusan na ng mundo. At alam kong may masasaktan sa sasabihin kong ito. Ang tao walang kontrol sa emosyon niya, madaling kontrolin ng iba. Kung kaya kang galitin ng kahit sino, kontrolado ka nila. Kung kaya kang saktan gamit ang salita, kontrolado ka nila. Hindi ko sinasabing bawal umiyak o wala ka dapat maramdaman. Ang emotion ay hindi kahinaan, pero ang pagiging alipin ng emotion ang problema. Ang pinakamahusay na mga lalaki sa mundo ay may emosyon, nasasaktan, natatakot, nagagalit din sila. Pero hindi nila hinahaya ang emosyon ang magdesisyon para sa kanila. Pinipili nila kung kailan magsasalita. Pinipili kung kailan magpapakita ng galit at kailan mananahimik. Sa panahon ngayon, maraming nagsasabi, sundin mo ang puso mo, ilabas mo lang. Pero isipin mo ito, hindi lahat ng nararamdaman mo dapat sinusunod. Minsan galit ka, pero kailangan mong mag-isip. Minsan takot ka, pero kailangan mong kumilos. Minsan gusto mong sumuko, pero kailangan mong magpatuloy. Doon ka nasusukat, hindi kapag maganda ang pakiramdam, kundi kapag kaya mo gawin ang tama kahit ayaw mo. Pagsisi sa ibang tao. Kapag lagi kang may sinisisi, wala kang natututunan. Madaling sisihin ang magulang, ang gobyerno, ang boss, ang ex, ang ekonomiya, ang sitwasyon. Minsan totoo naman, minsan unfair talaga ang buhay, pero may isang problema. Kahit tama ka, hindi ka pa rin uusad dahil habang abala kang naghahanap ng may kasalanan, wala kang inaayos. Makinig ka. Hindi mo kontrolado lahat ng nangyayari sa buhay mo, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Mahirap akuin ang responsibilidad, mahirap aminin na may mali ka, masakit harapin ang sarili mong kahinaan. Pero huwag mong hayaan na 10 taon na ang lumipas, pero pareho ka pa rin. Parehong reklamo, parehong dahilan, parehong resulta dahil hindi ka nagbago. Kapag inako mo ang responsibilidad, doon nagsisimula ang respeto sa sarili. 6 na ugali, 6 na paraan para unti-unti mong sirain ang sarili mo. At ang masakit, maraming ang gumagawa ng mga ito araw-araw habang umaasa silang gaganda ang buhay nila. Hindi ganoon gumagana ang mundo. Kung gusto mong maging malakas, kumilos ka. Kung gusto mong respetuhin, maging karapat-dapat ka.